Kami ay nakikiisa sa mga hakbang para sa agaran na tulong, pagtitiyak ng kaligtasan at pagbangon ng mga biktima at lahat ng affected. At kasabay ho nito, nananawagan kami ng isang malaya at independenteng investigasyon sa ugat ng trahedya at paghabol doon sa mga dapat managot. At katulad ng nabanggit nyo, kaugnay na nung nasimulan na investigasyon sa mga flood control projects. Dahil kung sa Cebu pa lamang na isa sa badly hit na mga probinsya, nasa 414 flood control projects worth 26 billion pesos ang nailaan dyan sa 2024-2025. Pero grabe pa rin ang pagbaha at marami na ang namatay. Ayan. Kaya ang investigation na ito runs through the course. Sana hindi lang itong reported sa 2024-2025, pero mula pa nung nakarang administrasyon, kung kailan po napakalaki ng paglobo ng unprogrammed appropriations na pinagpunan ng pondo para dito sa mga flood control. Kumbaga, ang panawagan na ng mga kababayan natin, hindi lang tulong, hindi lang pagbangon, kundi hustisya, di ba? Pinakita na really, no, corruption kills. Nakakamatay ang napakatinding korupsyon. At kung papabayaan lang natin ito, ay nakakabahala at nakakagalit na rin yung maaaring maidulot nitong pagkasira, hindi lang sa buhay, hindi lang sa mga properties, no, kundi sa ating kalikasan at sa kinabukasan ng ating bansa. Bukod dyan, Father, nais din po natin na imbestigahan yung approval ng mga reportedly illegal mining and quarrying activities, no? Dito po sa mga areas na nasalanta ng bagyo at matinding pagbaha. Isa po yan sa titingnan natin ang factor dito sa flooding disaster na nararanasan ngayon sa Visayas. Okay, ito ba yung nagpapakita, Congresswoman, na tayo dito sa Pilipinas nagre-react na lang nagre-react at meron tayong mga batas na dapat naman talaga nagbabawal? Ayan, katulad ng binanggit mo, mining, o di kaya pagbibigay ng lisensya para makapagpatayo ng mga infrastructure projects dyan. Meron tayong mga institutions na dapat nagpapatupad nito. So ano ba yan? Napapalusutan ba tayo at kinakailangan na lang natin mag-react? Tapos ngayon, mag-i-investigate tayo samantalang meron ng mga naapektuhan? Ganun na lang ba lagi ang cycle na mangyayari dito sa Pilipinas? Hindi natin dapat yan payagan, Father Jerome, kasi nakita natin from the Duterte administration yung shrinking na democratic and safe space for civic participation. Nakita natin na lumiit talaga yan at under attack, no, yung mga critical na mga boses na tumutuligsa at nagbibigay ng kanilang puna, lumalaban sa abuso sa kapangyarihan, lumalaban sa korupsyon, nakakaranas ng iba't ibang forma ng pagpapatahimik, ng panunupil, o sila mismo yung nakakaranas po ng pagsampa ng mga gawa-gawang kaso, illegal at unjust na detention. Ayan, kaya dalawang bagay ho, no? Isa, yung pagpapalakas ng ating mga democratic institutions na makakatulong natin sa pagtitiyak ng transparency at accountability. Sa kabilang banda naman, yung pagtitiyak din ng mga batayang kalayaan ng mamamayang Pilipino sa pag-oorganisa, sa malayang pagsasalita, sa asosasyon, sa malayang assemblea, na malaya sa kahit anong forma ng pananakot at reprisal. No, yan ho ang kailangan natin na palakasin. Kaugnay niyan, Father Jerome, matagal na ho natin na sinusulong sa Kongreso ang promotion ng Human Rights Defenders Bill. No, pero sa karanasan ho natin, laging sa House of Representatives lamang yan nakakapasa, no, pero sa Senado ay nabibinbin. No, kaya kasabay ng ating paglaban sa korupsyon ay yung pagpapalakas din ng pagsusulong natin ng karapatan ng mamamayan na tumuligsa, magpuna, magpanagot, no, sa mga korap na opisyal. Okay. Yung pagpapatatag at saka pagpapalakas sa binabanggit mo, kasi nung panahon ni Duterte, mukhang napipi ang mga tao kasi natakot, di ba? Yung mga kritiko ay talagang hindi rin makaporma dahil nga kaliwat kanang trump-up charges ang kumbaga ay natatanggap nila galing sa administrasyon ni Duterte. Anong ibig mong sabihin ngayon na patatatagin? Yan ba ay wala pang batas? O gagawa pala ng batas? O i-implement niyo yung batas at sisiguraduhin na
yung batas na yan ay magpoprotekta talaga sa mga karapatang ito ng tao? Isang hakbang lang ho yung pagsusulong natin ng promotion ng Human Rights Defenders Bill. Ayan ho kasi yung isang panukala para matiyak na yung mga nasa judicial profession, nasa legal profession, yung mga support groups, mga human rights organizations, nagagawa nila ng malaya yung kanilang paralegal work o yung kanilang support sa psychosocial, legal, or moral support man lang para po dun sa mga biktima ng human rights violation. Sa ngayon po, ayan po yung gap na nakikita natin para matiyak natin na yung CHR nagagawa din niya ng malaya at matatag ang kanyang trabaho kasabay nung very active na human rights organizations dito sa ating bansa. Kasama din po dyan, halimbawa, yung mga youth leaders o nasa academe na nagsasalita sa iba't ibang issue, dapat malaya din sila sa kahit anong forma ng discrimination, derogatory labeling, o kaya attacks din sa kanila, threats, harassment, and intimidation just because of their performance of their jobs as student councils or campus press or members of the academe who could want to look into various societal issues. Okay. Sige, continue. Pangalawa po, yung pagsasagawa din ng mga solidarity missions pagdating sa mga reports ng mga human rights violations. Sa tingin ko ho, na bilang isang miyembro ng Congress ngayon at naging two-term congresswoman din po noong panahon ng Duterte administration, mahalaga po na yung mga tumutulong doon sa mga nakaranas ng iba't ibang paglabag sa karapatang pantao ay nakakakandak din po ng mga fact-finding at solidarity mission na makakatulong sa mga congressional investigation kung ito man ay bubuksan. Okay. I-zeroin natin, kasi lumawak yung human rights na binanggit mo. I-zeroin natin dito sa flood control para at least yung mga kababayan natin, ito yung nakikita nila ngayon. Ito yung nararanasan nila ngayon. How do we mitigate? Ayun yung ganitong nagagawa na ngayon. Kasi sabi ko nga, nagre-react tayo. Kayo din, nagre-react kayo. Puro investigation. So, paano natin mamimitigate ito? Ano ba yung konkretong pamamaraan na pwedeng gawin ninyo kayo ng mga nasa gobyerno? Kasi kami yung nag-iingay. Kami yung tipong mga lampag, pero hanggang dun lang kami. Pero kayo yung nakaupo dyan, what do you think are the concrete measures that you can do to mitigate such malpractice? In fact, Father Jerome, I'm very proud na since 2016 po ang naging boto representation na ito ay no sa budget dahil exactly dun sa mga infrastructure projects na nananatiling lump sum at discretionary sang-ayon sa sasabihin ng mga kongresista man yan o ng senador. Yung ganyang tipo ng pork system na mga lump sum at discretionary funds, lalong-lalo na sa infrastructure projects, ay sa history naman natin napaka-prone na sa abuse, misuse, and corruption. Kaya bakit pinagpagpatuloy pa? Ayan, kaya ho, from the Duterte administration, magpasa hanggang ngayon, yan yung challenge Talagang i-all out na buwagin yung ganyang sistema na nanggagaling po sa mga determination ng mga district representatives or ng mga senators yung paggawa ng mga infrastructure projects. Hindi lang po yan sa flood control. Nag-e-extend din yan maski sa mga farm-to-market roads. Ang ngunit tayo ho ay iisa, dalawa, ilan lamang ho ng mga boses sa Kongreso out of the 300 plus kongs yung nagsasalita tungkol dyan. Kaya sana mas dumami pa. At nakita naman natin yung impact ho ng mga malalakihan na pagkilos ng mamamayan from September at hanggang ngayon, alam ko ho, hanggang November, hanggang sa mga susunod, hanggang kailangan, may pagkilos pa yung mamamayan na malakas. Ang laki ng nagagawa niyan, para talagang mga lampag at maipakita sa mga corrupt na hindi natutulog ang mamamayang Pilipino. Okay, are you essentially saying na yung mga kongresista na pumirma dito ay meron silang mga lump sum na sinabi mo para sa mga projects nila at kayo wala, kaya kayo umayaw? Sa infrastructure projects po, talagang no dyan ang makabayan. Na ever since nung nagkaroon po tayo ng campaign to abolish all forms of infrastructure pork na na-reveal nga now na
yung mga SOP, yung mga 30%, etc., yung mga percentages na yan, na kumbaga structurally ingrained na no? Isang bagay na dapat nating i-reject totally. Ayan, kaya i-abolish na natin yung pork funds na yan. May panahon pa, no? Kasi may Senate pa, may BICAM pa. Kung sincere yung effort na to really exercise corruption in the national budget, no, kailangan po isang magandang step yung isang hindi lang maganda, lalong-lalo na yung isa sa pinakamalaking pork, yung mga unprogrammed appropriations. Okay. Kailangan natin tanggalin. Okay, sa palagay mo ba, ngayong nag-iingay ang tao, ang publiko, kayo na mga kongresista at saka mga senador, mapipilitan ba na tanggalin talaga yung pork? O sisimplehan lang naman nila ito para mabago lang yung, alam mo, itsura at hindi mahalata na pork pa rin yun? Sa akin ho, nakasama na mula pa nung una, no, ng mga nananawagan para tanggalin ang pork. Alam ko na magiging mahirap ito na challenge. No? Kasi from noong 2016 pa lang po na first term ko, panawagan na namin yan. Kaya mangangailangan talaga ito ng legal and all-out mobilization. May it be in the streets, in schools, in our communities, na tuloy-tuloy, na para totally ho natin na matanggal. At nakikita natin, no, step by step naman, no, may mga ginagawang mga hakbang. No, pero kumbaga, again, yung hindi napapatid na pagbabantay ng tao dito at sa tingin ko malaking magagawa ng mga nabuo na natin na movement against corruption na para hindi po matigil itong pagbabantay na ito. Para kahit konti-konti, mabago talaga natin yung sistema ng pork at mag-e-extend dyan, Father Jerome, dapat dun sa pagbaba ng political dynasties. No? Kasi yan ho ang isa sa pinakamalaking influence sa kung sino ba ang nakaupo sa House, kung sino ba ang nananalo sa Senado, yung mga malalaking political dynasties. Bakit ba natin pinapayagan sa party list system yung mga contractors at yung mga malalaking negosyo? No, kaya po, we know na malaki po ang contribution ng mga malalaking protesta ngayon, no, pero alam din po natin na pangmatagalan at dapat sustinitong laban ito para sa makabuluhang reforma para sa good governance. Okay, but we have to be very realistic, Congresswoman. Itong mga pagkilos na to, hindi yan sustainable. Ang pagod ng tao ay nararating din. Dumating din tayo dyan sa point na yan na wala nga mga rally kasi sabi ng tao wala namang nangyayari, pagod. Nakikita ko dito sa mga pagkilos na to, ayan, active pa, mainit yung issue, may mga nangyayari pa rin korupsyon, kaya ando dun pa. Nanggigigil pa taong bayan. Pero kapag halimbawa ito ay lumamya, di ba? Ibig sabihin, wala namang nangyari. Palagay ko, nanlulupay-pay din ng tao kaya nawawala yung, alam mo yung sigasig. Kaya wala na naman ito. Tingnan mo lang ilang taon lang ba yung pork barrel ni Napoles? Yung PDAP na yan. Naging masigasig din ng taong bayan doon galit na galit sila. Pero wala din namang nangyari, kaya nga nakalabas si Bong Revilla, si Jinggoy Estrada, tapos ngayon si Gigi Reyes at saka si Senator Juan Ponce Enrile, di ba? So si Napoles ando doon pa rin. Pero kung makikita to ng taong bayan na tila baga, pinagluloko lang tayo nito, pinaglalaroan tayo Ano yung sinasabi natin pagiging sustainable ng mga pagkilos? Paano natin masusustain yan? Kung halimbawa ang taong bayan naman nakadepende din sa kasigasigan din ng mga institusyon na meron tayo sa gobyerno. Kayo halimbawa, how do you sustain itong mga ganitong mga pagkilos, ikaw bilang kongresista, at paano ma-influensyahan yung iba? Para sa taong bayan talaga ito at hindi para kung kani-kanino lang. Yes, oo. Bilang party list representative, talagang damang-dama din talaga natin yung hirap Lalong-lalo na, Father Jerome, sa aming constituency, mga kababaihan. Naisipin mo, gusto nilang mag-participate dito sa paglaban sa corruption. At the same time, they had to juggle yung kanilang mga responsibilities at home, sa kanilang career, sa kanilang trabaho. Ganyan. Pero isang bagay siguro yung hindi natin binibitawan. Yun yung tiwala pa rin talaga na bagamat napapagod, bagamat may pagkasawa, bagamat may, kumbaga,
panlalamya no panapanahon, no, kailangan pa rin natin na kumapit kumbaga dun sa pag-asa na tanging tayo lang yung kumbaga may magagawa. Hindi natin pwedeng asahan lang yung ilan ng mga politiko at mga nasa Kongreso at Senado, pero yung inspirasyon at pagkikwento mismo sa ating mga kababayan na magpatuloy tayo, na kailangan may gawin tayo, na dapat hindi tayo mapagod, ay nagagawa lang kung in our experience po, yung continued na organization no, sa mga kababaihan at kasama po yung iba't ibang sektor. Parang yun yung pamamaraan para ma-sustain nila collectively. Na if not them individually, but collectively, they are able to sustain efforts po to remain vigilant and have that courage no, to really pursue and go after corrupt politicians. Okay, magbabalik po ang Veritasan. Veritasan. Ipagpuli ang Kristong Hari. Ang kapistahan ng Dakilang Kristong Hari, ipinagdiriwang ng buong simbahang Katolika. Ang kapistahan ng Dakilang Kristong Hari, ngayong linggo na si Jesus ang simula at katapusan ng lahat, ang Alpha at Omega. Dito na rin nagtatapos ang liturgical calendar ng simbahang Katolika. Sabay sa pagdiriwang na ito ang pag-aalay ng ating mga sarili sa kamahal-mahalang puso ni Jesus para sa paghihilom ng ating bayan at pagpapanibago ng ating buhay. Ang pagdiriwang ng kapistahang ito ay isa sa mga paraan upang maging mas personal ang ating relasyon sa Panginoong Hesukristo, bagamat siya'y hari ng mga hari, ng buong kalangitan at ng sangkatauhan. Siya rin ay ating kaibigan, kapatid, karamay at kapanalig. Ang kapistahan ng Dakilang Kristong Hari. Kristong Hari, purihin ka. Our Lady of the Miraculous Medal. Tuwing ika-27 ng Nobyembre ay ipinagdiriwang ng simbahan ang kapistahan ni Maria bilang Our Lady of the Miraculous Medal. Nagpakita ang mahal na birhen ng 3 pagkakataon kay Santa Catalina Labore na isang madre ng Daughters of Charity Religious Congregation noong taong 1830. Ang birhen ay nagpakitang nakatayo sa isang globong may nakakasilaw ang liwanag at nakita dito ang titik M na may krus sa ibabaw at sa ibaba nito ay 2 puso ni Jesus at ni Maria. Sinabi ng mahal na birhen kay Santa Catalina, "Magpapagawa ka ng ganitong medalya at isasabit sa leeg. Ang magsusuot nito ay magkakamit ng maraming biyaya. Ipagkakaloob ng langit ang anumang biyaya na hihilingin sa Diyos kung may pananampalataya." O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to Thee. Our Lady of the Miraculous Medal, pray for us. O Virgin Mother of God, Mary Immaculate, celebrating 56 years of Catholic Broadcasting. This Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope. From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanalig. Kapanalig makinig, usap-usapang may hatid, tanging pag-asa at pag-ibig, nagpapalaya ang katotohanan ng batid. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 26 na minuto makalipas alas 11 ng umaga. Veritasan. Tuloy-tuloy po natin ang ating pong talakayan. Muli po kasama natin dito sa Veritasan si Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago.
Okay, ngayon binabanggit mo yung sustained efforts, naniniwala tayo na dapat ay maging masigasig pa rin, hindi naman dapat tayo umasa lang sa isang sektor katulad ng mga politiko. Pero let's reality bites. Kahit na anong kalampag ng taong bayan dito, kapag halimbawa mas mautak din, mas makapangyarihan yung mga nakaupo dyan, wala din tayong kumbaga ay talagang magagawa na konkreto. Aside from the fact na mag-rally tayo na mag-rally, pero ang tanong ko nga dito, ito na, kapag puro lang tayo panawagan na kulong yan, hindi nga pinapailan ng kaso. Hindi nga uuwi yung kasamahan ninyo dati dyan sa Kongreso. Di ba? Para ayan, makakalusot. So kapag puro lang tayo sigaw, tapos itong mga to na dapat na magpapail ng kaso, dapat ay gagamitin yung legal remedies para mapauwi mo, mapaharap mo yung mga dapat umarap sa investigation. Ganito lang tayo. Ano yung end view? At anong tanong ko? May mga nagsusulong revolutionary government daw. O kung talagang hindi gagalaw yung mga yan, kumilos sa taong bayan, papayag ba kayo doon? What I've seen, Father Jerome, nag-e-extend yung sigaw ng transparency, accountability, and justice even in information and education activities na tuloy-tuloy. No? Kahit yung mga simpleng kwentuhan over Zumba or sa mga weekly gatherings sa parte ng mga kababaihan. Ganun din ho yung nakikita ko sa mga kabataan. But ibang forms yung ginagawa nila to reach out po dun sa mga hindi pa nakakaalam ng issue o hindi pa kumikilos sa issue. Kumbaga, bagamat malalaki na yung nakikita natin dito sa Kamaynilaan, sa iba't ibang key cities sa ating bansa, ang dami pa nating mga lugar na hindi naaabot. Ayan. Kaya kumbaga, pagdating dun sa massive inspiration, education, empowerment, and mobilization na kinakailangan natin, hindi tayo mauubusan ng pwede pa pong malapitan at pwede pang makausap tungkol dito. Kaya sa ganun pa lang, dahil kept active, sa tingin ko yun din yung isang bagay na nagkikip ng inspiration sa lahat ng mga gustong mag-contribute dito sa anti-corruption campaign. Na lahat tayo, ang boses natin, ang action natin, hindi masasayang at mahalaga para dun sa pagpapalawak ng informed and empowered citizenry na hopefully hindi na po papayag sa kahit anong forma ng abuso sa kapangyarihan at sa korupsyon. Pagdating naman sa iba't ibang mga nagfo-float na mga ideas, mga recommendations, sa atin pong office, talagang kumbaga hindi natin mapipigilan yung mga kababayan natin na kumbaga mag-isip ng mga pwedeng maipalit yung alternative. Pero kayo, ikaw, pabor ka ba doon? Pabor ka ba? Sa akin po as a party list, a representative, sa ngayon, mukhang in terms of changing the system, it would really require the massive action and mobilization of citizens. I think for any change, systemic change to happen, it would need an active, empowered citizenry. At sa tingin ko po, tayo ay papunta na doon, 'di ba? Sa mas marami pa. Ano yung papunta doon? Revolutionary government, ganun ba? Hindi po sa revolutionary government. Ano nga yung papunta tayo doon? May mga halimbawa, may mga proposals ngayon, 'di ba, tungkol sa pagkakaroon ng mga komisyon para sa Chief Justice Accountability. Meron din mga proposal tungkol sa People's Tribunal na tao naman independently yung mag-iimbestiga sa lahat ng mga corruption issues na ito. Kaya ayun po sa ngayon yung ating mas kinakatigan na mga forma. At hahayaan ko kumbaga, hindi naman wait and see on my part, kasi meron din naman kaming agenda. Kumbaga kung sa Congress malinaw yan, pag-abolish ng political dynasty, fiscal accountability, transparency, freedom of information. Sana po nakasalalay yung yung ating mga nais na pagbabago sa ganyong mga prinsipyo. Okay. So Congresswoman, tumbukin mo. Ang dami mong sinabi, tumbukin mo to. Ito bang sa mga nangyayari ngayon na investigation, kung sakali man, hypothetical lang ito, kung sakali man na wala din naman talagang nangyari, wala din naman napanagot,
Okay, ano ang alternatibo mo na gagawin? Kasi meron naman tayong presidency. Wala din naman talaga nanagot eh. Si Napoles ang nanagot. Ay, yung mga politiko, wala din naman. Nakalabas pa rin. Tumakbo pa nga, nanalo pa eh. Anong gagawin mo? Real talk lang. Sa tingin ko, yung fact na mas maraming kumukilos laban sa korupsyon is a victory in itself. Yung fact na yung dating previously ay tahimik o hindi kumikilos o hindi gumagawa ng sariling initiative, malaking bagay na yun eh. Para kung hindi man ngayon, kumbaga mabagal man, no, sa tingin ko darating at darating din talaga yung panahon na mahabol natin itong mga corrupt at nag-aabuso sa kanilang power. Hindi natin dapat hayaan na madala tayo ng kasi sa tingin ko ang gusto din ng mga corrupt at mga nag-a-abuse ng kanilang power ay magsawa na lang tayo, hayaan na natin itong laban na ito. No, pero yun ang hindi dapat natin ibigay sa kanila. Kaya ang aking alternative, magbuo talaga tayo ng pinakamalawak na movement against corruption, against abuse of power, at hopefully, di ba, makapag-breed din tayo ng mga bagong public servants na bagong politika naman yung dala. No, hindi itong mga corrupt, no, pero hopefully ang aking prayer, ang aking pagsisikap po no, sa aming party ay makapag-train ng mas marami pang mga kababaihan, mga kababayan po natin na magsusulong ng politika na para talaga sa tao, no, hindi para sa sariling bulsa. At hindi okay, so sistema. You are hopeful about that, mga bagong politiko na sana ay mga matitino at hindi mga corrupt. Okay, hindi balikan lang natin ang sistema. Hindi magpapakain sa sistema. Sige, ibigay na natin yan. Balikan lang natin ng konti yung mga naging election natin dito, ha? Ayan, halimbawa, balik din naman si Tito Soto. Balik din naman si Jinggoy. Sa kasamaang palad, nalaglag si Revilla. Di ba? Ngayon, nakabalik pa rin. Yung mga bilyar, ando doon pa rin. Okay? Tapos, sa kasamaang palad, yung nanay ng mga bilyar, nalaglag din. Sino ba yung sinasabi nating bago? Sino ba yung, ang tagal na nating sinasabi yung mga bago na yan eh. Di ba? Parang ganun lang ba tayo lagi, umaasa ng umaasa, pero realistically, hindi naman din nagbabago yung mukha eh. Di ba parang nagpahinga lang ng konti yan, nanalo pa rin naman yan eh. So ano kaya yung nakikita natin, ano yung mga platitudes na gano'n, parang nakakasawa na rin eh. I don't want to undermine what you're saying, and I respect that. Yung nga lang, may precedence kasi. So ano ba pwedeng gawin talaga dito? Ano bang meron ba tayong bright mind so kaya yung creativity para tuluyan ng wakasan yan? Parang, I don't know, i-relate ko lang yung gospel ngayon, Itong mga to, na parang nare-reinvent yung sarili nila to the point na, ayan, babalik din at babalik yan papahinga lang ng konti uupo at uupo rin din yan So sabi ko, ang gagaling nila, tatalino nila, very creative, enterprising, very clever, ika nga. Pero yung mga nagmamagaling, nagmamarunong, o di kaya yung totoo man na mabubuting tao, parang lagi yata nauutakan, di ba? Parang lagi yata kulang yata sa kakayahan. Parang doon ako ngayon ang naghahanap Ano ba kaya pwedeng gawin ng matitinong tao? Kaya katulad ninyo, katulad ng taong bayan, ano pa kayong pwede para tuluyan na talagang isarado na ang pinto ng politika sa mga to para hindi na makabalik? Yes. And Father Jerome, bago ko din niya sagutin, nais ko lang din sabihin na, alam mo yun, pag hindi ka kasi nagpatangay sa agos ng mga corrupt o pag hindi ka na nahimik sa harap ng bulok na sistema, marami ka din talagang mararanasan na mga iba't ibang forma ng panggigipit, no panunupil, mga paninira, nabanggit kanina yung trump up charges, tapos ngayon sa age ng antindi ng disinformation campaigns, paggamit ng AI, deepfakes no para siraan yung mga dissenters at yung mga opposing and critical voices. Sa tingin ko talagang eye to eye, heart to heart, ang aking sinasabi sa aming mga kasamahan, no? Hindi lang po sa Gabriela, no, kundi yung mga nakakasama natin sa laban sa korupsyon. Naku, talagang kapit tayo, kumbaga. Kasi mahirap talaga.
lalong-lalo na yung takot at terror, yung may threat ka na makulong, yung may threat ka na kumbaga, ikaw na ngayon nagsalita ng katotohanan, ikaw pa yung parang nakakaranas ng mga panggigipit. Hindi siya mahirap talaga. Hindi siya madaling gawin. Ayan. Kaya, naghingi din po ako ng tulong sa lahat ng ating mga nakikinig. Na kumbaga, all hands on deck po tayo dito sa paglaban sa korupsyon. Hanggang dun sa paglaban sa kahit anong tipo ng attack sa critical and dissenting voices ho na lumalaban sa korupsyon. Pagdating naman po sa paghahanda, halimbawa sa pagbe-breed ng mga, hopefully, magiging honest po na mga public servants natin, tuloy-tuloy po yung aming training at capacity building programs para from the grassroots, mga kababaihan na mga magsasaka, mga manggagawa, katutubo, mga migrante, nagkakaroon po sila ng capacity to go against the tide of the very bulok pa rin na sistema ng eleksyon na pinapairal pa rin ng pera, ng karahasan, goons, ganyan. Kaya po, kumbaga, ang tanging tool and weapon po namin is really our organization Unity and solidarity among our ranks na kahit mahirap, hindi po natin susukuan yung pag-field ng mga bagong muka, bagong pangalan. Kahit hindi pa manalo, pero the act in itself na sila po ay nakatakbo, nakalaban, ay malaking tagumpay na. At hopefully in the future, kahit po hindi in my lifetime, there are no quick fixes, ay hopefully mag-contribute sa mas magandang Pilipinas, no, na ating pinapangarap lahat. At lahat ay pinagdadasal natin na mangyari sa ating bayan. Well, you have your own share of criticism sa grupo ninyo. Diba? Marami din kayong mga kritiko mga hindi naniniwala sa inyo. It's as if that you're too caught up in the web of your own advocacy na parang sa labas niya wala na kayong masyadong nakikita at consider basta yung advocacy nyo lang kasi kodang ganito. Ganun ang naririnig ko din ng mga criticism sa inyo. No? But then again, it's good to think that when it comes to corruption, you are in the forefront of it, yung grupo ninyo, at hindi nga kayo lumulubay, pati nga doon sa pagpirma dyan sa GAA na yan, hindi kayo pumirma dahil ayaw nyo talaga ng ganon. Pero ang ano ko dito, point is, how are you going to engage other people who may not share your own philosophy in some other things? Okay? Kasi hindi naman lahat, pare-parehas kayo. Yung nga lang, there may be common issues. There may be issues rather common to all of us. Di ba? So, how do we engage them? To the point that, kapit-kabay tayo dito, interagency, inter-party, we go beyond our differences in some issues and magsama-sama tayo dito. Pwede ba mag-galvanize ng katulad ninyo at kayo mag-umpisa niyan? Kailangan ho natin yan. At ako po, lagi akong bukas na bukas sa kahit anong kahit anong konsultasyon, mga invitation for dialogue, pag-uusap, at sa amin din po, pinapalawak namin yung outreach at extension services even beyond our members and our constituents. Kumbaga, lahat naman lang mga issue na nakakaapekto sa kababaihan, nakakaapekto rin sa buong bayan. Kumbaga, sa presyo ng bilihin, sa kakulangan ng trabaho, sa hanap buhay, sa nararanasan na karahasan ng mga kababaihan o sa loob ng tahanan ng mga bata, na lahat po yan naapektuhan ng ating mga pamilya, naapektuhan ng ating mga komunidad. Kaya po kami ay hindi lang bukas na bukas, kundi sa amin pong pagsisikap ay talagang nagbubukas ng mas marami pang espasyo para sa dialogo, debate, upang at the end of the day po bilang mga Pilipino, ang nais lang talaga natin ay kumbaga makahanap ng mga common grounds katulad ng nabanggit ninyo. At sa tingin ko sa ngayon, meron tayong napakatabang lupa para gawin yan. Yung laban sa korupsyon, yung laban natin para sa mabuting pamamahala. Yan ho, Hindi naman sa hinintay natin, pero isang bagay na dapat hindi natin po, we have to seize this critical time na tayo pong lahat ay nakatingin sa ginagawa ng Kongreso, sa Senado, para po gumawa na ng mga mas malawak na pagbabago. At
kahit pa hindi natin makikita agad institutionally, no, pero pagbabago in how the citizenry responds to, engages with, and reacts to, no, what the politicians are doing, di ba? Malaking bagay na yan. Hindi lang para sa taong ito, sa mga susunod na taon pa. Pagdating sa mas matibay na pamamahala na para sa tao. Okay, magbabalik po ang Veritasan. Wag po kayo maglilipat ng istasyon. Veritasan. Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eukaristiya. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eukaristiya maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan! Veritas Patrol! Paghahari ni Kristo, hatid ay pag-asa sa sanlibutan ayon sa obispo. Buong detalye sa pag-uulat ni Michael Año Nuevo. Go ahead, Michael. Maraming salamat. Inihayag ni Katanduanes Bishop Luisito Oxiano na walang sakuna ang makatitinag sa pag-asang hatid ng paghahari ni Kristo sa sanlibutan. Ito ang mensahe ng obispo kasabay ng pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Kristong Hari ilang araw matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Uwan sa lalawigan. Ayon kay Bishop Oxiano, nananatili ang paghahari ni Kristo at ang matatag na pananampalataya ng mga Katandunganon sa kabila ng malawakang pinsala. Ibinahagi rin ng obispo ang mga napagkasunduan sa ginanap na clergy assembly ng diocese, kabilang ang pagpapalakas ng disaster preparedness sa tulong ng parish pastoral at barangay councils at maging Caritas hubs. Paigtingin ng diocese ang pagbisita sa mga tahanan, pananalangin kasama ang mga pamilya at mas aktibong presensya ng mga pari sa mga pamayanan. Hinimok din ni Bishop Oxiano ang pagpapatuloy at pagpapalawak ng bayanihang Katandunganon mula sa muling pagtatayo ng mga tahanan at kabuhayan hanggang sa pagsuporta sa mga programang tumutugon sa pangangailangan ng mahihirap tulad ng feeding at health assistance. Bahagi rin ng pastoral statement ang mas matatag na panawagan para sa pangangalaga ng kalikasan bilang mahalagang bahagi ng pagbangon kabilang ang pagtutol sa anumang mapaminsalang gawain sa kapaligiran. Kabilang sa panawagan ng obispo ang pagpapatibay ng moral na pundasyon ng komunidad sa pamamagitan ng patuloy na paghuhubog para sa kabataan, pamilya, mga lider at mga pari. Nagpahayag din si Bishop Oxiano ng taus-pusong pasasalamat sa lahat na nagpaabot ng tulong at suporta, lalo na sa mga paring naglingkod sa gitna ng unos. Gayunman, aminado ang obispo na mahaba pa ang landas ng rehabilitasyon, kaya naman hiniling nito ang patuloy na suporta para sa pagbangon ng isla. Para sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig Michael Año Nuevo, sumainyo ang katotohanan. Veritas Patrol! Veritasan. Itutuloy po natin mga kapanalig ang ating pong talakayan. Pinag-uusapan po natin dito yung mga corruption na mga nangyayari sa ating pong bansa, yung mga investigation at paano natin lalabanan itong corrupt activities na to. Napunta rin yung usapan kung paano natin wag nang pababalikin yung mga dating mukha ng korupsyon, pati na rin yung mga dating mukha na gumagawa ng corrupt practices na yan. Yung iba nakabalik na ulit at gumawa na naman ng pagnanakaw. Yung iba hindi pinalad. Hanggang kailan po kaya tayo maghihintay na totally ma-wipe out ang mga taong ito? Parang napapalitan lang ng panibagong corrupt. Okay?
Napapalitan lang ng nagsusulong ng patronage politics. Ayaw natin ng patronage politics, pero lutang na lutang ang patronage politics sa mga politiko. Ayaw natin sana maging partisan kasi, para tayo sa taong bayan, para sa common good, pero lutang na lutang ang pagpabor nila sa kanilang mga patron. Di ba? Doon yung dating presidente, may mga supporters, pinagtatakpan yung mga ginagawa, talagang bulok eh. Ang tanong natin dito, so how do we do something about all these things, di ba? Hinahanapan natin ng solusyon, pero di naman din mga konkreto pa yung mga solusyon na makukuha natin para talagang totally wakasan na yan eh. Ang concern na lang natin dito baka naman na yung patience ng tao nagiging thin, and at the end of the day yung tao wala na naman din gagawin, matutulog na naman sa pansitan. At kapag natutulog sa pansitan ng taong bayan o ang publiko, lalong umaalagwa yung corrupt practices. Kasi nga, walang vigilant citizenry, ika nga. Sabi naman dito ni Congresswoman, kailangan natin dito ng engagement, okay, open tayo for debate, di ba, collaboration, etc., etc. Okay, sige, magpatuloy tayo, Congresswoman. Ngayon sa mga batas, ikaw ba, papayag ba kayo na kayo mismo ang magsalang ng bill tungkol dito sa anti-dynasty? Yes, opo. Matagal na natin yung... Meron na ba kayong pinay? Yes, oo. Anti-political dynasty bill at saka yung bill natin for genuine representation in the party list system. Kasi po, ang laki ng epekto nung naging Supreme Court decision na pinayagan po, kahit hindi ka galing sa isang particular sector, pero ikaw ay nag-a-advocate, pwede na lumahok bilang nominee sa party list system. Yan po yung kumbaga na-abuso ng mga political dynasties, mga contractors, malalaking negosyo. Ang amin pong proposal, dapat grassroots ang membership. Kumbaga pag sinabi mo na farmer ka, farmer talaga. Pag sinabi mo na worker, worker po talaga. Then, yung track record din ng advocacy. That's very important for representation and legislative work. If you are to represent, give and add your voice to a particular marginalized sector, then you should really breathe the issues, concerns, and demands of that particular sector. So, yun po yung dalawa sa mga pangunahin na mga bill na meron tayo. Again, nakatulad po ng sabi nyo, matagal na tong final ng mga nauna pa sa atin na mga kasangga din po natin para sa good governance, pero hindi inaaksyonan. Kaya, which again brings me to the call na at isang bagay na hindi na ako siguro as party list rep lang, pero challenge talaga sa taong bayan. How do we really go about that systemic change? Wala po akong sagot dyan, kundi ang continued movement building and organization. I think that in itself is a very crucial step to ensure that the fight against corruption continues. Even after our terms or kahit pumawala kami sa posisyon, yung taong bayan talaga ang pinakamapagpasya dyan. Okay, naniniwala ka ba, Congresswoman, na sa budget na pinag-uusapan noon, na pinaka-corrupt daw, kung saan sangkot ang dating speaker, si Martin Romualdez, pati yung dating Appropriations Committee Chairman, si Saldico, na may kinalaman din dito, Pangulo, at meron kayong dapat gawin sa Pangulo. At hindi lamang inimbestigan itong mga underling. Anong paniniwala niyo? Sa palagay ko ang pananagutan ay dapat mula sa tuktok hanggang po sa sino ba ang nag-a-approve ng budget? Sino bang pumipirma dyan? Sino bang nag-a-approve po ng paglabas ng mga pondo pagdating sa unprogrammed appropriations? Hindi lang yan DBM Siyempre ang DBM, kukuha din yan ng green light mula sa Malacanang. Ayan, kaya sa tingin ko walang takas from the present hanggang po sa previous administration na naging talamak itong paggamit ng unprogrammed appropriation at confidential and intelligence funds. Dapat may malinaw na pananagutan. Okay. Are you clamoring for the resignation of the President? Sa party po namin, hindi pa po yan na pag-uusapan. Opo, hindi pa po yan na pag-uusapan. Though, we've seen in various protests na meron ng mga nananawagan. Pero po kung sa aming party, that has not been discussed. Ang sa amin po ngayon, kumbaga magpalawak ng mga pagkilos. In fact po,
mamaya, no, meron pong mga lakbayan ang iba't ibang mga community sa iba't ibang parte ng Kamaynilaan para tuloy-tuloy na mag-ingay laban sa korupsyon. At lahat po kami ay kasama at naghahanda no, para mapalaki din po ang aming pagkilos sa darating na November 30 sa Bonifacio Day. Saan mang lugar sa bansa na maipakita at may register po nila yung kanilang continued vigilance and opposition against corruption, ay inaanyayahan po natin ang ating mga kababayan na sa iba't ibang forma maipakita po nila at maiparinig nila ang kanilang boses. Okay. Ano kayo sa mga pagkilos sa ginagawa ninyo? Pati na rin yung mga pakikipag-engage nyo sa iba't ibang grupo. Ano yung end view? Ano yung goal nito? Ako sa amin po sa Gabriela Women's Party, number 1 natin yung ma-exercise lahat ng pork funds. Okay. Ibig sabihin ko po dito lahat ng infrastructure projects na nananatiling ang discretion ay sa kamay ng Congress. No, dapat po yan at may mga proposals tayo kaugnay ng coordination ng LGU and hopefully potentially yung role po ng civil society no, sa mga lugar no, pagdating halimbawa sa flood control projects, sa farm to market. Kung sa farm to market yung mga farmers dyan o kaya kung sa flood control dapat may role din yung ating mga scientists no, nasa academe, mga nag-aaral po natin na engineers tungkol sa tunay na resilience. At ngayon nga po ang proposal nila, hindi tayo dapat nakaasa sa flood control na infrastructure projects, no, kundi sa mga nature-based solutions. Ibig kong sabihin, yung pagpipigil halimbawa sa forest denudation or dun sa pagkalbo po ng ating mga kabundukan o kaya yung protection ng ating mga watershed at iba pa pong mga hakbang no, para proteksyonan ng ating kalikasan. Isa pa sa dapat na hakbang po yung pagsususpend ng mga questionable na mga mining at quarrying permits. Kung may report dyan, may shadow of doubt ang implementation, ang legality sa tingin ko dapat masuspend po muna at magkaroon ng total na investigation. No, tingnan po natin, silipin po natin muli no, kung saan po maaaring mapigil muna no, para hindi na further makasira no, sa ating kalikasan. Yan ho yung ilan no, sa mga sinisimulan natin ngayon. Okay, yung mga binanggit mo, hindi ko pwedeng i-categorize na mga immediate goals. Di ba? Ito kasi usapin ngayon ng korupsyon na iniimbestigahan. Dapat may mangyari talaga. Di ba? Ito yung mga immediate goals. Di ba? So, anong pwedeng gawin? Kung gusto po ng Malacanang, pwede naman siya maglabas ng executive order, di ba? Kaya, i-certify niyang urgent lahat po ng moves na tanggalin yung pork funds. Kasi Father Jerome, nakita namin yung paglipat ng 200 plus billion from flood control. Nilipat po nila sa iba't ibang programa. Nung sinilip namin yung programa, yung MAIP, yung medical assistance for patients. Ang ganda po pakinggan, diba? Pero pang-guarantee letter yan. Opo, pang-guarantee letter yan. Ibig sabihin, pork funds, discretionary funds. Sabi ho namin, bakit hindi nyo na lang idiretso sa public hospitals na nangangailangan ng extension ng bed capacity nila? Aanhin mo yung malaking MAIP kung kulang naman po ng bed sa mga public hospitals, di ba? Kung kulang ka naman ng doktor, mga nurses na maayos ho ang bayad. Kaya, may laban pa rin kumbaga. Yung isa pang nilagyan po ng pondo, yung TUPAD. Yung TUPAD ho, yan po yung short-term na cash for work program. Tutol din po kami dyan kasi ang pondo niya nasa 22 billion. Isipin niyo po, 22 billion yan compared to 1.46 billion sa micro, small, and medium enterprises development at Philippine industry development. Isipin niyo, Father, kung papagbalik-tarin natin yan, di ba? Ang laking bagay kung talagang mapupunta sa domestic job creation na regular support sa ating mga entrepreneurs na established na mapalawak nila yung kanilang mga negosyo. Mas yun yung kailangan natin pagtatatag ng mga industriyang Pilipino rather than papunta po sa mga tupad programs na
For the record po, at sangayon sa mga reports, matagal na rin nating pinapaimbestigahan, no? Kasi ginagamit din po yan na kupitan, no, ng pondo ng ilang mga politiko. At katulad nga na nasabi nyo, naku, wala talagang nananagot. Idagdag ko ng Father Jerome, baka makalimutan ko, yung mandate din ng COMELEC, no, pagdating po sa pagpapatupad ng anti-political dynasty. No, kasi po may mga nananawagan na ngayon na yung anti-political dynasty na-define na doon sa Sangguniang Kabataan Reform Act, no, hanggang po sa second degree ng consanguinity and affinity. So kumbaga, dahil may definition na through a law, may mga nananawagan po na baka pwede na yung gamitin ng COMELEC, no, para ho i-implement itong ban, itong prohibition sa political dynasty sa pagtakbo. So, yan lang yung ilan sa mga developments ho na binabantayan natin. Okay, ang dami nating ang dami nating kumbaga ay mga nakikita na talaga maanomalya na mga ginagawa sa gobyerno. At hindi nawawala yung binanggit mong patronage yung mga binanggit mong mga programa na yung MAIF, Tupad. These are all forms of patronage politics. Di ba? Magbibigay ka dun sa mga tao to create a sense of dependency. Ang taong bayan, sa totoo lang, wala din namang magagawa dun kundi mag-iingay na lang. Kaya hindi ko alam kung paano mo nga magagalvanize yung unity sana to fight this off. Di ba? Kayo na mga nando doon. Lahat naman umaasa dito Di ba? Ay mga politiko umaasa dyan kasi napapanalo sa kanila. So, will there be an end to all this? Are we seeing a new Philippines in the near future? Di ba? What do you think? Father Jerome, hindi lang po natin pinagdadasal, pero talagang all-out action din po tayo, kinakailangan Sa tingin ko, we can begin since sa Radyo Veritas po maraming nakikinig, sa trabaho din po sa pang-araw-araw namin sa Kongreso, marami po nakikinig. What I keep in mind na lang po is to never let go of the of hope, no? Yung and inspiration. And ang sabi ko rin po sa aming mga constituents at sa lahat po ng mga nakikinig at maski yung mga pumupo na wag po tayong magsawang magbantay at magtiwala sa isa't isa, magbigayan ng lakas at tatag sa panahong ito kasi po talagang mabigat po sa pakiramdam na multiple crisis klima, 'di ba? Malalakas na bagyo, pinaghahandaan po natin. Tapos ito pang korupsyon na naririnig natin sa araw-araw. Kumbaga, ang tangi pong kinakapitan talaga natin ay yung pag-oorganisa, na tayo lahat ay may shared dream para sa mas magandang Pilipinas, mas magandang bukas para sa lahat. At yan yung pangarap na hindi po natin bibitawan. Hopefully, bantayan nyo din kami, Father Jerome, pagdating dyan. We always keep each other in check, pagdating po sa pagiging vigilance, courageous, at holding the line in terms of the call for transparency and accountability. Well, on our part, I can assure you na yung mga pari ngayon talagang active. Minomonitor nila mga nangyayari, meron silang mga kinakasang mga pagkilos. In fact, alam ng taong bayan na meron November 30. Diba, malawakang rally yan. Pero meron pang November 23. Baka ma-preempt ko, pero yung mga organizers, yung iba kausap ko kahapon, malawakang rally din ito. At hindi lang ito gagawin dito sa kabaan ng EDSA, sa EDSA Shrine, kundi ito ay nationwide, simultaneous. So anyway, kung yun lang ang pag-uusapan natin na meron bang mga grupo sa simbahan ba, I think ngayon, mulat ang simbahan, active ang simbahan, sana masustain. Kasi you know what, yung pagsusustain na nito, kailangan din na may, alam mo, may higher power din And I'm not only talking about, people, in the hierarchy, but a higher power, supreme being Kasi kapag ito na nagpakilo sa atin, parang nagkakaroon tayo na mas iba yung lakas na huwag tayong lumabay. Hopefully, yun nga po ang mangyari sa ating bayan. But anyway, thank you for your contribution to this, usapin. Malaking bagay na mapakinggan ng taong bayan yung paninindigan ninyo. At sana nga ay dumami ang mga katulad ninyo.
At kahit suntok sa buwan yan, pero yun ang pag-asa natin na inaasam. Sana nga hindi tayo nagsasawa at isasama din natin yan sa mga dasal at syempre yung patuloy na pagkalampag. And halinawa, dumating ang araw na mabago talaga ang mukha ng politika, ang mukha ng, ng kalakaran dito sa ating bansa at para sa tao talaga ang isipin at hindi yung pansariling kapakanan. Yes, Father Jerome, faith really makes a great deal of difference in this cause, no, para po magpatuloy tayo sa tapang at tatag sa laban na ito. So, let's have faith, no? Tuloy-tuloy po ang ating tiwala at pananalig na darating din ang araw na tayo po ay malaya sa kahit anong forma ng abuso at corrupt. Matagal man yan, kahit hindi pa natin maranasan in our lifetime, pero ngayon pa lang, kailangan na nating umaksyon at tumilis. Maraming salamat, Father Jerome. Maraming salamat ho sa Radio Veritas. Okay. Maraming salamat din sa inyo, Representative Zara Elago, Gabriela Women's Party List Representative, at sa mga nakinig po sa atin, maraming salamat. Yung ganito pong mga pagkakataon, kinakailangan talaga na hindi tayo complacent. Yung binabanggit lagi ni Congresswoman kanina, vigilance, paulit-ulit tayo niyan, but this is really what we need. If we become complacent, in the face of evil, parang na rin tayo na naging complicit, okay, sa paggawa ng mga ito. Kaya ang akin lang, kahit na minsan ay nawawala na tayo ng tiwala sa mga pagkilos na to kasi parang wala naman din nangyayari, pagpatuloy na lang din natin yung ating ginagawa kasi kahit pa paano yung ginagawa natin, parang naghatid din ng takot sa mga pwede pang gumawa ng katarantaduhan sa ating bayan. Palagay ko kahit pa paano medyo natinag din naman sila. Kaya yung pwersa ng bayan, ang boses ng masa at ng boses ng publiko, kailangan talagang ipabatid, iparating. Dapat dumadagundong ito para nayayanig din ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga politiko. Noon, wala ng konsyensya, pero dahil sa dagundong ng ating mga pagsisigaw, ayan, nayayanig pa rin. So, we are here, helping each other out so that one day, we are going to see a corrupt-free Philippines. Mga kapanalig, ito po si Father Jerome Ceciliano. Happy weekend po sa inyo. Bukas ay araw ng Sabado, bukas ay araw ng Linggo. Magsimba po tayo. Dito po sa EDSA Shrine, ang misa po nag-uumpisa 9 a.m. Every 30 minutes po yung gap niyan. Kaya 9, 10:30, so on and so forth. Last na mas is 7:30 p.m. See you. Happy weekend. Sumainyo ang katotohanan. Veritasan. Mga kapanalig, ating dasalin ng orasyon kasama ang kanyang kabunyian, Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Didi. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naghihilala ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay kami. Narito ang alipin ng Panginoon. Naganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, Na kami dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at kayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit, at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Na para noong unang-una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting. This Jubilee Year 2025, Pilgrims of Hope. From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanalig. Kapanalig makinig, usap-usapang may hatid, tanging pag-asa at pag-ibig, nagpapalaya ang katotohanan ng batid. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 8 minuto makalipas alas 12 na tanghali. Araw ng Sabado ay 22 araw sa buwan ng Nobyembre, taon 2025. Para sa mga kapanalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating mandalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan.